din tol. Daming nabiyak na Manila. May nakuha pa tayong isa. Pero may kasama po tayong isang tao. At may mga baril na po tayong dala. Kisman kung bumalik sila at may aso pa akong kasama. So yun tol, what's up? Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. So lalong lalo na po sa lahat ng mga masugid na nag-suporta po sa atin, mga solid followers, subscribers, sa lahat po na mga kapinuno natin dyan, mga solid supporters natin. So isang mapagpalang araw po sa inyo, o kahit saan man kayo sa mundo. So ngayon tol ay bumalik tayo dito sa area kung saan yung na-encuentro tayo ng mga magnanakaw dito sa Durian. So bumalik ako ngayon tol at may dala na ako. May dala akong armas, may dala akong aso at may kasama pa akong isang tao. So kung kubali tol, ako munang nagbabantay dito sa paligid habang siya ay nandun siya sa taas. Siya yung nagha-harvest nandun tol sa taas. Siya muna ang nag-harvest yan doon. So ako tol dito sa baba, dito ako mag-aantay pag ibaba niya yung ma-harvest niya sa taas. Then ako din yung magagwardya kung sakali na may madatnan man tayo o may lumusob naman dito parang munguhan ng durian. Kung kayang pakiusapan tol, pag-usapan natin, pero pag hindi sila magipag-iusap, so wala na tayong magawa dyan. Kailangan din nating lumaban dahil hindi din natin pwedeng bayaan natin na makagawa silang na masama sa atin. So nung nakikwento kami yung nakaraan na hindi ako nakapag-handa sa kanila at maraming nagsasabi bakit hindi ko daw ginamitan ng orasyon. So sinubukan ko na yun tol. So sabi nga ni Tatay Jumbo na kailangan pa niya muling palakasin ang agimat ko dahil matagal ba na hindi ko nagamit. So may mga mahika pa man siya, mayroon pa man siyang taglay na kuhan, pero iniiwasan ko lang muna na ginagamit ko yun kasi isa din sa magkapapanghina ng katawan ko kapag hindi ako mababasbasan ulit ni Tatay Jumbo. So kausap kami kanina tol bago ako makit dito. So binasbasan niya ako, pero sa susunod daw kailangan magbigay pa ako ng oras para mabasbasan niya na uli ako, para kasi ramdam niya na maraming masamang mangyaring dadating, kaya mag-iingat lang daw ako. Mag-iingat ako tol kasi yung kalaban ko na yung magnanakaw ay hindi natin ma-confirm kung bandido ba, pero sa tingin ko isa taga silang magnanakaw. At may nabilitaan din ako, may pumunta sa bahay na nanghihingi ng tulong kasi mga niyog nila tol ay nananakaw, ninakaw din, kaya ngailangan din sila ng tulong. O itry lang natin yung base natin tol at ang kagalingan natin, kaya po natin. So balik naman tayo dun sa mag-iba naman tayo ng usapan tol. Tayo dun sa maraming nag-request sa nangyari kay Idsan o kang SG01. So sinubukan ko siyang kinuntak pero nakapag-response siya sa akin. Sabi niya na bro, tol, tulong, tulungan mo ako kasi maraming mga bandido o kalaban na humahabol pa rin sa kanya. Medyo nakikita natin critical ang kanyang kalagayan, kaya kailangan din niya tulong. So tinawagan ko din, nagtawagan din kami nila Kuya Bads at Alpagos 01. So aakyat sila ngayon. So ako tol, aakyat din ako mamaya pagkatapos ko lang dito. Pagbaba ko, i-plaster ko yung kuhan ko, yung mga durian dun sa bahay. Siguro mamaya or bukas aakyat na din ako tol. So
aakyat ako. Magbibinta lang muna ako ng durian kasi wala akong panggasolina. Medyo malayo talaga yung biyahe papunta doon sa location kung saan i-rescue si SG01. So, kailangan ng allowance o financial. Sabi, sobrang layo talaga, gasolina pa lang pagkain. Dahil hindi man tayo pwedeng lulusob sa area na wala tayong dalang-dalang baon. Kung baga nga, sabi nila, huwag ka nang sumabak sa bakbakan kung kulang ka naman sa bala. So, isa yun. Siya din yun ang nakapag tagal sa ating nakaalis kasi iniisip natin pupunta naman tayo agad doon, wala tayong dalang kuwan, paano na. So yun tol, abang lang kayo na tutulong din ako kay SG01. So, una lang muna sila Kuya Bads ngayon at Alpago 01, pero ako hahabol din ako tol. Kung hindi man ako makahabol mamaya or baka bukas ng umaga, mabibiyahin ako para akyat papuntang bundok o lokasyon kung saan man na lagay ang lokasyon nila SG01 para makatulong tayo kasi para sakit sa dibdib ko tol, nakikita ng kasamahan natin na nagdudusa. Critical talagang kanyang kalagayan, nakita natin na may tama siya ba bakal. So delikado talaga yun. So ipagdasalan lang natin tol na sana naway maging tagumpay lahat po ang ating plano at walang makagambala sa atin, lalo na yung mga kasamahan natin, na mga bigating kasamahan natin na nauna. So sana tol ay makahanap agad tayo ng financial allowance na maggamit natin papunta dun sa location para sa lalong madaling panahon ay makatulong at mailigtas natin. Isa din tayo na makaligtas sa ating kasamahan ng kailangan ng tulong. Sintol, daming mga biak na Manila. May nakuha pa tayong isa. Sayang yung tol, yung ibang mga ano lang nila. So bumalik tayo ngayon. Pero may kasama po tayong isang tao at may mga baril na po tayong dala. Yung kisman kung bumalik sila at may aso pa akong kasama. Sayang naman tol kung sila yung makabenepisyo. Maraming mga biniak. Walang problema yan. Basta kakainin lang. Huwag lang ibinta. Ako wala naman akong problema sa ng tao. Madali lang akong kausap. Pero inaabuso din tayo. Ito, may baril tayong dala. Ito tol ay kalibre 22. So sniping rifle din to. Nandun yung kasama natin sa itaas. Diyan. Tayo to ay magsusurveillance din tayo dito sa paligid. So sama naman tayong aso. So kung hindi man natin makikita ay makikita yan agad sa aso. Tingnan natin baka may mga laglag dyan. Nasabit lang.
Dito sa paligid. Baka may mga hinog na nalaglag at nasabit dito. Marami lang mga suicider. Ang tawag langaw-langaw sa amin. Sa Bisaya, langaw-langaw. Kita nyo sa video.